Marshall Peak, Kabanata 4173. Pinatay ko silang lahat. Oh, tila may napansin ang lalaki at nakangiting sinulyapan ang dalawa, biglang pumutok ang kanyang aura. Pakiramdam ni Zi Xiao at Xiao Wu ay parang isang bundok ang bumagsak sa kanila. Hindi nila maiwasang mapaungol at umatras ng ilang hakbang, kumukulo ang dugo sa kanilang dibdib. Emperor Realm. Gulat na gulat ang dalawa. Ang mukhang ordinaryong tao ay talagang mula sa Emperor Realm. Silang dalawa ay mga hamak na cultivator ng Origin Returning Realm, paano nila malalabanan ang pressure ng Emperor Realm? Kung hindi napigilan ng taong ito ang kanyang aura ng 70%, baka sumabog na silang dalawa sa pressure. Nayanig ang kanilang mga kaluluwa, at nang manumbalik ang kanilang katinoan, wala na ang lalaki. Nagkatinginan silang dalawa, pinagpawisan silang dalawa at nakaramdam ng lamig sa kanilang likuran. Binabati ko kayong dalawa. Tumayo ang disipulo ng High Heaven Palace at kinuyam ang kanyang mga kamao. Natarante sina Zi Xiao at Xiao Wu, hindi alam kung para saan sila batiin. Pinunasan ang malamig na pawis sa kanyang noo, sinabi ni Zi Xiao. Brother, ang master na iyon ay. Ang disipulo ng High Heaven Palace ay tumawa at nagsabi. Kayong dalawa ay bihasa sa array daw, ngunit hindi mo alam ang pangalan ng master na iyon. Namula si Zi Xiao sa kahihiyan at sinabing. Kaming dalawang magkapatid ay mula sa kanayunan at mababaw ang kaalaman, pakiusap, paliwanagan kami, brother. Seryosong sinabi ng disipulo ng High Heaven Palace. Ang apelyido ng master na iyon ay Southern Gate. Sa sandaling sinabi ito, hindi napigilan ni Zi Xiao at Xiao Wu ang pagpikit ng kanilang mga mata, napabulalas pa ang huli. Siya kaya ang master ng Southern Gate Army. Oo, natigilan si Zi Xiao at Xiao Wu. Bilang array masters, natural na narinig nila ang Southern Gate Army. Ito ang pinakamakapangyarihang array daw Grandmaster sa Star Boundary. Siya raw ang nag-ayos ng Sec-Protecting Array ng High Heaven Palace. Sa panahon ng Great War sa pagitan ng dalawang realms, ang High Heaven Palace ay umasa sa Sec-Protecting Array na ito upang labanan ang hindi mabilang na pag-atake ng Demon Race, na pinangangalagaan ang huling purong lupain ng Star Boundary. Masasabing malaki ang papel ng Void Great Emperor sa tagumpay ng Star Boundary ngayon, ngunit kailangan din ang mga kontribusyon ng Southern Gate Army. Kahit na nakatira sila sa malayong ilang beses na nilang narinig ang pangalan ng Southgate Army. Ang dalawang magkapatid na lalaki ay palaging itinuturing na ito Grandmaster bilang kanilang layunin. Noon pa man ay pinangarap nila na balang araw, makakaupo sila sa parehong antas ng kanya at makipagpalitan ng kaalaman sa mga arrays sa kanya. Hindi sila naglakas loob na isipin na ang Grandmaster na ito ay mahiwagang lalabas sa tabi nila at magkomento pa sa Spirit Gathering Formation na kanilang itinakda. Isa pa, naisipan pa ng dalawa na patayin siya para patahimikin siya. Kung alam nila ang pagkakakilanlan ng kabilang partido, paano sila maglalakas loob na magkaroon ng ganoong pag-iisip? Agad na kinamot ni Xiao Wu ang kanyang tenga at pisngi, at sinabing namumula ang mukha. Zi Xiao. Hindi alam ni Zi Xiao ang sasabihin. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan niya na may pagkadismaya sa mukha. Kung nakita ito ni Grandmaster Nanmen, malamang iisipin niyang walang kwenta silang dalawa. Maririnig ang boses ng disipulo mula sa High Heaven Palace. Ang Southgate Army Master ay hindi pa nagbigay ng ganoon kataas na evaluation kan-inuman noon pa man. Tila ang mga natamo ng dalawang maliliit na kapatid sa array formation ay nakakuha na ng kanyang mata. Ano? Nagulat si Little Wu. Binigyan tayo ni Master Nanmen ng napakataas na evaluation. Mayroon bang ganoong bagay? Paanong hindi niya alam ang tungkol dito? Nagpatuloy ang disipulo mula sa High Heaven Palace. Hindi ba't sinabi ng Southgate Army Master na kayong dalawa ay hindi masama? Ilang beses na niyang nilaybot ang lugar na ito, ngunit hindi pa niya sinabi ang ganoong bagay sa sinuman. Mga maliliit na kapatid, mangyaring patuloy na magtrabaho ng husto at huwag bigwan ang Southgate Army Master. Paglabas nila ng main hall, tulala pa rin ang magkapatid. Sa pangunahing rurok ng High Heaven Palace, sa High Heaven Peak, sa kwarto, ang mga jade body ay inilatag sa kama, at ang hangin ay napuno ng kakaibang aura. Itinaas ni Yang Kai ang kanyang kamay at inilipat sa gilid ang Shanqing Luo, na nakapulupot sa kanya na parang octopus. Dahan-dahan siyang bumangon at inikat ang ulo para tingnan, buti na lang natutulog pa rin ang mga babae. Hindi niya napigil ang tumawa. Matapos ang napakaraming taon ng katahimikan, ang mga araw na ito ng mabangis na pagsabog, kahit na ang mga kababaihan ay nakatanim na sa third layer Emperor Realm, medyo hindi pa rin nila nakayanan ang kanyang marahas na paghagupit. Sunod-sunod silang natalo at mataktikang humihingi ng awa. Si Shanqing Luo ay hindi naniwala sa kanya at nagpumilit na makipagkompetensya sa kanya, ngunit sa huli, siya ay nahimatay. Bago sa kanya,
Sina Soyan, Xian Ningchang, at Zuyu ay nasalanta at nakatulog na. Sa huli, ang husay ni Yurumeng ay mas mataas at siya ay namatay kasama niya. Sa huli, siya ang Succubus Demon Saint, at ang kanyang lakas ay pambihira. Gayunpaman, sa mga tuntunin ng kakayahan sa pagbawi, si Yurumeng ay hindi kasing husay niya. Sa sandaling ito, si Yurumeng ay nakayuko sa gilid ng kama, ang kanyang malambot na katawan ay nanginginig paminsan-minsan. Sa kabilang banda, naramdaman ni Yang Kai na kaya pa niyang lumaban ng 300 round. Bumangon siya, nagsuot ng damit, at lumabas na magulo ang buhok. Sa labas ng pinto, ang head chief, si Hua Qingxi, ay magalang na naghihintay. Sa isang sulyap, malabo niyang nakikita ang walang hangganang tanawin ng tagsibol sa silid at hindi niya maiwasang mamula. Kumusta ang sitwasyon sa Ice Snow City? Tanong ni Yang Kai habang naglalakad siya pasulong. Isusumbong ko lang sana ang bagay na ito kay Master. Malapit na sumunod si Hua Qingxi. Pagkatapos kumalat ng balita, ang 4 na teritoryo ay nayanig. Hindi mabilang na cultivator ang dumating sa Ice Snow City upang magparehistro. Sa loob lamang ng kalahating buwan, halos 30 milyong tao ang nag-sign up. Ang dami, nagulat si Yang Kai. Bagamat alam na niya na ang bilang ng mga tao ay hindi magiging maliit, ang bilang na ito ay medyo marami pa rin. Ilang tao ang kukunin ni Master sa oras na ito? Magalang na tanong ni Hua Qingxi. Pakiusap, bigyan mo ako ng numero, Master, para ayusin natin ang susunod na pagpipilian. Labis, 500,000. Naglakad si Yang Kai sa panlabas na bulwagan, hinimas ang kanyang mga damit, at umupo. Isang katulong ang nagsilbi sa kanya ng tsaa at magalang na umalis. 500,000. Ngumiti si Hua Qingxi ng mapait. Ang pagpili ng 500,000 sa 30 milyon ay isang napakalaking proyekto, at kalahating buwan na lang. Mas marami ang magsasign up mamaya. Ang kanyang Palace Master ay talagang nagbigay sa kanya ng isang mahirap na problema. Gayunpaman, hindi ito ang unang pagkakataon na binigyan siya ni Yang Kai ng napakahirap na problema. Bilang punong katiwala ng High Heaven Palace, natural na alam niya kung paano ibahagi ang pasanin at lutisin ang problema. Pagkatapos ang High Heaven Palace, nag-alinlangan si Hua Qingxi. Ay troto ang lahat ng pantay. Si Yang Kai ay humigop ng tsaa. Maliban sa mga third layer Emperor Realm Cultivator na dapat alisin, lahat ng iba, kahit sino pa sila, ay dapat magpakita ng kanilang tunay na kakayahan kung gusto nilang lumabas ng universo. Ang paglilinang ay lamang isang bahagi nito, ngunit ang susi ay ang pagiging malambot at paglaki. Ang universo ay hindi katulad ng star boundary, at maaaring maraming mga panganib sa hinaharap. Dapat mo ring sabihin sa kanila ito. Oo, magalang na sumagot si Hua Qingxi. Kung gayon ang nasasakupan na ito ay pupunta at ayusin ang mga pamamaraan. Tatagal ito ng hindi hihigit sa 2 buwan. Lahat ay maisasaayos ng maayos. Master, mangyaring maghanda ng maaga. Sa sinabi nito, papaalis na si Hua Qingxi. Itinaas ni Yang Kai ang kanyang kamay at sinabi. Head Chief, mangyaring maghintay. May iba pa bang utos si Master? Kinamot ni Yang Kai ang kanyang mukha at medyo awkward na sinabi. Kailangan kong pahirapan si Head Chief para suklayan ang aking buhok. Gusto kong makita sina ama at ina. Hindi napigilan ni Hua Qingxi na matawa. Hindi kita matutulungan sa bagay na ito. Ngunit may iniisip akong kandidato. Tawagan mo siya. Naghihintay siyang makita si Master. Sa sinabi nito, nang hindi na hinintay ang kasunduan ni Yang Kai, agad siyang naglabas ng artifact ng komunikasyon at nakipag-ugnayan sa kanya. Ilang sandali pa, isang magandang figure ang pumasok mula sa labas. Itong subordinate na ito ang magpapaalis sa kanya. Tinakpan ni Hua Qingxi ang kanyang bibig at tumawa, pagkatapos ay umalis ng mahinahon. Tumingin si Yang Kai sa taong dumating, at ang taong iyon ay tumingin din sa kanya. Bahagya siyang namula at yumuko. Pagbati, brother, junior sister Yao. Hindi napigilan ni Yang Kai na matawa. Ang taong dumating ay si Ji Yao. Kinagat ni Ji Yao ang kanyang mapupulang labi at malumanay na sinabi. Narinig ko mula kay Head Chief na kailangang ayusin ni brother ang iyong hitsura. Nang hindi na niya hinintay na matapos, isang malakas na puwersa ang biglang dumating. Hindi napigilan ang kanyang katawan na bumagsak pasulong at direktang bumagsak sa mga bisig ni Yang Kai. Ang pamilyar na presensyang iyon ay bumalot sa kanyang katawan at isipan, na naging sanhi ng pagkagulo sa puso ni Ji Yao. Pagtingin niya, nakita niya si Yang Kai na nakangiting nakatingin sa kanya. Maraming taon na tayong hindi nagkita. Junior sister, nagiging hiwalay ka. Nanginginig ang mga pilikmata ni Ji Yao, at bumilis ang kanyang paghinga. Ilang beses bumuka at sumara ang bibig niya, pero wala siyang masabi kahit isang salita. Kung walang sinabi si junior sister, gagawin ko ang gusto ko.
Si Yang Kai ay tumawa ng masama, tumayo, at binuhat si Jiao, pagkatapos ay hakbang-hakbang na naglakad papunta sa panloob na bulwagan. Brother, anong gagawin mo? Biglang naramdaman ni Jiao na may mali, at kinakabahan siyang nagtanong. Ngumiti si Yang Kai, at sinabing may matalim na tingin. Bibigyan kita ng paliwanag. Bigyan mo ako. Bigyan mo ako kung anong paliwanag. Lalong nagpanik si Jiao. Naglakad na si Yang Kai sa harap ng isang side room, at sinipa ang pinto. Agad na pumasok sa kanyang mga mata ang eksena sa loob ng silid. Agad na nanlaki ang mga mata ni Jiao. Sa loob ng silid, ang mga maselang katawang puti ng nyebe ay inilatag ng paalang, ang kanilang mga damit ay nakakalat sa sahig. Ang buong side room ay parang isang larangan ng digmaan, at ang amoy ng dugo at labanan ay nananatili pa rin. Ang mga nakakulot na bangkay na nakahandusay sa sahig ay paminsan-minsan, at mga bulungan ay nagmumula sa kanilang mga bibig. Hindi pa nakakita ng ganoong kalupit na eksena si Jiao, at sa ilang sandali, hindi man lang siya ng ahas na huminga ng malakas. Hanggang sa marahan siyang inihiga ni Yang Kai sa kama ay halos mapasigaw si Jiao, nanginginig ang kanyang magagandang mata habang nakatingin sa kanya at mamulong. Brother. Ang kanyang mga kamay ay inilagay sa kanyang harapan, ang isang kamay ay nasa dibdib ni Yang Kai, na parang gusto niyang labanan ang isang higanteng bundok na bumabagsak mula sa langit. Lahat sila ay pinatay ko, ngayon ang iyong oras. Napangiti si Yang Kai. Ito ba ang paliwanag na gusto niyang ibigay sa kanya? Nais ni Jiao na umiyak at tumawa ng sabay, ang kanyang kalooban ay sobrang komplikado. Sa pagtingin sa kanya, ang mga mata ni Yang Kai ay napuno ng lamang, at kahit na ang kanyang ekspresyon ay matatag, at ang kanyang tono ay matatag, hindi siya gumawa ng kahit kaunting galaw. Alam ni Jiao na hanggat nagpapakita siya ng kaunting tanda ng pagtanggi, hindi magpapatuloy si Yang Kai. Tanong niya sa sarili, gusto pa ba niyang maging palihim? Kailangan ko bang tumayo sa malayo at panoorin ang ibang mga babae na nakapaligid at nagpoprotekta sa kanya, nakikipag-chat at nagtatawanan? Nag-aalala man siya, namimiss man niya, gusto ba niyang humanap ng dahilan para makalapit? Ang gulat sa kanyang magagandang mata ay unti-unting nawala, at marahang ipinikit ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga kamay ay pumulupot sa baywang ni Yang Kai, at isang patak ng luha ang bumagsak sa gilid ng kanyang mata, ngunit ang mga sulok ng kanyang bibig ay nakakurbo sa isang ngiti. Itinaas ni Yang Kai ang kanyang kamay, pinunasan ang luha, at marahang hinalikan ang kanyang buhok. Nakaluwag ang kanyang damit, at ang kanyang isip ay nasa gulo. Hindi tulad ng nakaraang bagyo, sa pagkakataong ito ang mga galaw ni Yang Kai ay sobrang banayad, tulad ng banayad na simoy ng hangin at ambon. Ang mga bulaklak ay sunod-sunod na nahulog, at ang mga mukha ng mga tao ay parang mga bulaklak. Bumukas ang mga mata ni Yurumeng, malabong may nakita, ngunit hindi niya napigilan ang antok at nakatulog muli, ang kanyang bibig ay walang kamalay-malay na bumubulong. Evil Spirit. Dahil dito ay biglang nanigas ang katawan ni Jiao, at siya ay marahas na ng inag. Napaawang ang bibig ni Yang Kai, at ang kanyang ngiti ay hindi mapapantayan, na ikinamula ni Jiao. Pagkaraan ng hindi malamang tagal, nakatulog si Jiao, at nang magising siya, bigla niyang naramdaman ang ilang pares ng mga mata na nakatingin sa kanya. Unti-unting bumawi ang kanyang magulong kamalayan, at nang maalala niya ang lahat ng nangyari noon, napasigaw siya, mabilis na hinawakan ang kubrekama, at tinakpan ang sarili. Wala siyang mukha para makita ang sinuman. Martial Peak, Kabanata 4174. Desisyon ng mga magulang. Ang batang ito ay nagbibigay galang sa ama at ina. Itinaas ni Yang Kai ang kanyang robe at lumuhad sa lupa, magalang na yumuko. Bumangon ka, bumangon ka, bumangon ka dali. Nagmamadaling lumapit si Dong Suzo at tinulungan siyang tumayo. Bahagyang namumula ang mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Inabot niya at sinukli ang buhok sa tenga nito habang sinasaway. Lahat kayo Great Emperor, huwag masyadong magalang. Pagtatawanan ka ng mga tagalabas kapag nakita ka nila. Ano kung ikaw ay Great Emperor? Wala bang mga magulang ang Great Emperor? Ngumuso sa gilid si Fourth Master Yang. Isinilang ko siya at pinalaki, paano kung lumuhad siya? Bigla siyang nakaramdam ng nakamamatay na aura at nakita niya si Dong Suzo na nakatitig sa kanya habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Dali-dali niyang kinuha ang kanyang tasa at humigop, nilunok ang natitira niyang salita pabalik sa kanyang tiyan. Muli siyang pinandilatan ni Dong Suzo na may nagbabala na tingin. Nilinggan niya ang kanyang ulo at hinayla si Yang Kai nang nakangiti, hinayaan itong umupo sa tabi niya. Tinitigan niya ito ng taas-baba at hindi siya makontento sa kanya. Bakas sa mukha niya ang pagmamalaki at kaligayahan. Sarili niyang anak ito. Hindi niya akalain na ang maliit na lalaki sa kanyang mga bisig na umiiyak ng malungkot para sa pagkain ay talagang lalaki hanggang sa puntong ito ngayon.
Para kay Yang Kai na magkaroon ng ganitong mga tagumpay ngayon, ipinagmamalaki niya ito. At ngayon, isa na rin siyang ina na umaasa sa kanyang anak. Bagamat hindi masyadong mataas ang kanyang cultivation, sa buong Star Boundary, sino ang maglalakas loob na tingnan siya ng mababa? Kahit ang mga Peking Emperor na iyon, kapag dumating sila sa High Heaven Palace bilang mga bisita, ay binabati sila ng maraming beses. Kontento na siya. Bilang isang ina, hindi niya hiniling na maging mayaman at makapangyarihan ang kanyang anak, o maging isang tao na higit sa iba. Hiniling lamang niya na maging ligtas siya at maayos habang buhay. Ngayong nasa perpektong kondisyon na si Yang Kai, walang nawawalang braso o binti, kontento na siya. Hinailan niya si Yang Kai at nakipag-chat sa kanya. Kadalasan, siya ang nagtatanong, at sinagot ni Yang Kai ang casual. Hindi siya nagtanong tungkol sa sitwasyon sa labas dahil alam niya na si Yang Kai ay tiyak na nakaranas ng hindi mabilang na mga panganib sa nakalipas na 10 taon. Natatakot siya na hindi niya kakayanin kung marami siyang nalalaman. Ngayong si Yang Kai ay isa na sa mga Great Emperor, ang kanyang mga salita at kilos ay nauugnay sa kaligtasan ng milyon-milyong nilalang sa buong Star Boundary. Hindi niya basta-basta nakikialam sa mga aksyon ni Yang Kai tulad ng dati. Iyon ay magiging irresponsible sa Star Boundary. Ang Fourth Master Yang ay nakaupo sa gilid. Para siyang kalmado, pero sa totoo lang, parang windmills ang tenga niya. Siya ay nakinig ng mabuti, hindi gustong makaligtaan ng isang salita. Makalipas ang kalahating oras, biglang itinaas ni Yang Kai ang kanyang ulo at nagtanong. Ama, nasugatan ka ba? Pagpasok niya pa lang, napansin niyang napaka-stable ng aura ng kanyang ama kadalasan, ngunit may mga paminsan-minsang sandali na mas mabilis ang daloy nito. Malinaw, mayroon siyang isang uri ng nakatagong pinsala. Kung hindi dahil sa katotohanan na si Yang Kai ay isa na ngayon sa mga Great Emperor at may pambihirang paningin, hindi ito mapapansin ng sinumang Peking Emperor. Natigilan sandali si Fourth Master Yang bago iwinagayway ang kanyang kamay at sinabing, wala iyon, huwag kang mag-alala. Sumimangot si Yang Kai at nagtanong, gaano katagal na? Bago makapagsalita ang Fourth Master Yang, sinabi ni Dong Suzo, mahigit na 30 taon na ang nakalipas. Mahigit 30 taon. Nangyari ito pagkatapos ng labanan ng dalawang kaharian, nang pumasok siya sa pag-iisa upang pinuhin ang kapangyarihan ng Wood Element. Pagkatapos ng labanan ng dalawang kaharian, si Yang Kai ay nag-iisa upang pinuhin ang asensya ng Immortal Tree. Inabot siya ng buong 50 taon bago siya umalis sa Star Boundary. Pero pag-alis niya, hindi siya nagpaalam at tahimik na umalis. Hayaan mo akong tingnan. Pagkasabi nito, tumayo siya at lumapit kay Fourth Master Yang, inabot ang kanyang kamay at inilagay ito sa kanyang palso. Ibinuka ni Fourth Master Yang ang kanyang bibig, ngunit sa huli, hindi siya nagsalita at hinayaan lang siyang gawin ang gusto niya. Lumakas ang divine sense ni Yang Kai, at pagkatapos ng ilang sandali ng pagsisiyasat, bahagyang kumunat ang noo niya. Ito ba ay isang nakatagong pinsala mula sa pagpasok sa Emperor Realm? Ang Fourth Master Yang at Dong Suzo ay walang mataas na cultivations ngayon, ang First Order Emperor Realm lang. Pagkatapos ng lahat, ang kanilang mga kakayahan ay hindi masyadong mahusay, at ito ay salamat sa mahusay na suporta ng High Heaven Palace na nagawa nilang makamit kung ano ang mayroon sila ngayon. Ang nakatagong pinsala sa katawan ng kanyang ama ay hindi malubha, ngunit hindi ito maaaring maliitin. Kung pabayaan lang ito, siguradong magulo ito kapag nasira niya sa hinaharap. Ang pinsalang ito, tila sanhi ng isang hindi matatag na pundasyon. Ama, bakit ang hirap mo sa paglilinang? Hindi alam ni Yang Kai kung tatawa o iiyak. Ang pinsalang ito ay hindi sanhi ng panlabas na puwersa, ngunit sa pamamagitan mismo ng Fourth Master Yang. Ang kanyang paglilinang ay masyadong hindi napigilan, at ang kanyang katawan ay hindi makayanan ito. Ngumuso si Fourth Master Yang. Isa ka na ngayon sa mga Great Emperor. Bilang iyong ama, hindi ko inaasahan na magagawa kong makipagbalikat sa iyo, ngunit hindi ko hahayaang mawalan ka ng mukha, tama ba? Hindi nakaimik si Yang Kai. Maaari ba itong gumaling? Kinakabahang tanong ni Dong Suzo. Walang binanggit ang mag-asawa tungkol sa Fourth Master Yang, pagkatapos ng lahat, pagkatapos ng digmaan ng dalawang kaharian, ang buong Star Boundary ay nasa isang kakilakilabot na sitwasyon, at hindi nila gustong kunin ang labis na mga mapagkukunan ng High Heaven Palace. Ito ay isang maliit na problema. Hihilingin ko kay Ning Chang na pinuhin ang ilang mga spirit pills para inumin mo araw-araw. Bawat 5 araw, tutulungan kitang i-clear ang iyong mga meridian, at magiging kasing galing ka ng bago sa mas mababa sa isang buwan. Kung noon, baka wala siyang magandang ideya, ngunit ngayon, sa kanyang kakayahan, ang paggamot sa ganitong uri ng pinsala ay natural na isang piraso ng cake. Mabuti yan. Nakahinga ng maluwag si Dong Suzo, at maging ang Fourth Master Yang, na nanatiling tuwid na mukha, ay nagpakita ng kaluwagan.
Sinabi ni Yang Kai. Ngunit ama, hindi ka maaaring maging masipag sa iyong paglilinang sa hinaharap. Itinuro mo sa akin noon na may hangganan ang lahat. Ang paglalayo ay kasing sama ng hindi paglayo ng sapat sa labas ng Universe World, mayroong mas mahusay na mga mapagkukunan doon, at ginagarantiya ko na pareho ninyong mapapalaki ang inyong cultivation. Nagkatinginan ang mag-asawa, at nauutos si Dong Suzo. Kakausapin lang kita tungkol dito. Sa labas ng Universe World. Wala kaming plano ng tatay mo na pumunta doon pansamantala. Bakit naman? Natigilan si Yang Kai. Napangiti si Dong Suzo. Medyo maganda ang lugar na ito, at kung aalis kayong dalawa, kailangang may mag-iingat sa bahay, di ba? Mananatili kami ng tatay mo para bantayan ang bahay para sa iyo. Kung hindi mo gusto sa labas, maaari kang bumalik anumang oras, at magkakaroon tayo ng isang lugar upang manatili. Hindi napigilan ni Yang Kai na matawa. Hindi ko kailangan kayong dalawa na magbabantay sa bahay. Nang hindi na siya hinintay na matapos, itinaas ni Fourth Master Yang ang kanyang kamay at sinabi. Alam namin iyon anak, ngunit kami ng iyong ina ay First Layer Emperor Realm Master lamang, at wala kaming masyadong ambisyon. Gusto lang namin upang mamuhay ng mapayapang buhay. Kahit na pumunta kami sa labas ng Universe World kasama ka, hindi ka namin gaanong matutulungan at hihilahin ka lang pababa. Imbes doon, mas mabuting manatili dito. Nararamdaman kong may ilan banayad na pagbabago sa Star Boundary kamakailan, na para bang ito ay isinilang na muli. Bata, ito ba ang iyong ginagawa? Tumanggo si Yang Kai. Bagamat ang World Tree ay nakakuha ng maraming world energy mula sa Star Boundary upang lumago, na naging dahilan upang ang world energy sa Star Boundary ay maging mas manipis, ito ay nalutas ang mga paghihirap ng Star Boundary, nagpatatag sa world energy, at pinaikli ang world principles. Sa katagalan, ito ay magiging malaking pakinabang sa buong Star Boundary. Kung titingnang mabuti, hindi ba't ang Star Boundary ay muling isisilang? Ang Fourth Master Yang ay mula sa Emperor Realm, kaya hindi nakakagulat na naramdaman niya ang pagbabagong ito. Sa labas ng Universe World, maraming mapagkukunan na wala ang Star Boundary. Marahil ay mas mabilis kaming lumaki ng iyong ina kung sasama kami sa iyo, ngunit may mahina akong pakiramdam na kung manatili kami, maaari tayong makakuha ng mas malaki, benepisyo. Tumingin sa kanya ang Fourth Master Yang at sinabing. Kaya, hindi mo na kami kailangang kumbansihin tungkol sa bagay na ito. Napag-usapan na namin ito ng iyong ina. Walang sinabi si Yang Kai. Maaaring hindi alam ng iba ang mga misteryo sa likod nito, ngunit si Yang Kai mismo ang nakakaalam nito. Tama ang kanyang ama. Kung pupunta sila sa labas ng Universe World, tiyak na makakakuha sila ng higit at mas mahusay na mga mapagkukunan at pagbutihin ang kanilang paglilinang ng mas mabilis, ngunit kung mananatili sila sa Star Boundary, makakakuha din sila ng mga benepisyo. Ngayon na ang Star Boundary ay puno na ng bagong enerhiya at ang kapangyarihan ng laws of heaven and earth ay muling namumuo, ang cultivator na nanatili dito ay lalago kasama ng Star Boundary. Mas magiging madali para sa kanila na maunawaan ang kapangyarihan ng mga batas at maging mas malapit na nakahanay sa Star Boundary. Isang araw, maaari nilang maunawaan ang mga magagandang misteryo mula sa Star Boundary. Ito ay isang bagay na walang mga mapagkukunan na maihahambing. Sa madaling salita, ang pag-alis sa Star Boundary ay may mga kalamangan, ngunit ang pananatili dito ay mayroon ding mga pakinabang. Hindi talaga may kukumpara ang dalawa. Kung hindi dahil dito, inutusan sana niya ang lahat ng cultivator sa itaas ng Emperor Realm na ay pack up at dalhin. Bakit niya iiwan ang ilang tao? Gayunpaman, iba ang Third Layer Emperor Realm cultivator. Nakapag-cultivate na sila hanggang sa rurok ng Martial daw sa loob ng Universe World, kaya walang saysay na manatili sila. Ang kailangan nila ay intindihin ang sarili nilang Dao at i-condense ang Dao cells nila. Ang bagong Star Boundary ay hindi makakatulong sa kanila sa aspetong ito, kaya ang lahat ng cultivator sa itaas ng Third Layer Emperor Realm ay kailangang alisin. Hindi niya sinabi kahit kanino ang tungkol dito, pero naintindihan naman talaga ito ng kanyang ama. Ito ay malamang na isang uri ng pagkakataon, kaya hindi ito pinilit ni Yang Kai. Bukod dito, dahil naintindihan ito ng kanyang ama, maaaring mas marami pang cultivator sa Emperor Realm na nakaintindi nito. Tumanggo si Yang Kai at sinabing, dahil nakapagdesisyon na kayong dalawa, hindi na ako magsasabi ng iba pa. Ngunit huwag kang mag-alala, kung may oras ako, tiyak na babalik ako para bisitahin ka ng madalas. Ang Fourth Master Yang ay tumawa at pinagalitan. Magtrabaho ng husto sa labas. Ang kinabukasan ng Star Boundary ay nasa iyong mga balikat, kaya't huwag mag-isip ng ganoong kalokohan. Ang iyong ina at ako ay labis na nagmamahalan. Pagkatapos mong umalis, sino ang nakakaalam kung gaano kasaya at walang pakialam magiging buhay natin?
Bakit kailangan mo kaming istorbohin? Namula si Yang Kai sa kahihiyan. Habang nag-uusap sila, may 2 taong sumugod mula sa labas. Sina Yang Zhou at Yang Xiao, ang 2 Floang Time Great Emperor Twins. Big Brother, malutong na sabi ni Yang Zhou. Ang bulaklak na hairpin sa kanyang ulo ay kumikinang ng maliwanag. Isa ito sa mga accessories na binili ni Yang Kai sa Hall of Heaven and Earth. Pagbati kina lolo at lola, si Yang Xiao ay may magandang pag-uugali. Pagkatapos yumoko sa 4th Master Yang at Dong Suzo, magalang niyang sinabi. Foster father, tumanggo si Yang Kai at tinapik siya sa balikat. Maganda ang ginawa mo nitong mga nakaraang taon. Nasira ang mga natural na batas ng Star Boundary, at nagkaroon ng mga natural na sakuna at mga sakuna na gawa ng tao. Ang Floang Time Great Emperor Twins ay nagligtas ng maraming tao sa nakalipas na ilang taon at nalabanan ang maraming panganib. Seryosong sinabi ni Yang Xiao. Ang pasanin ng foster father ay tungkulin ko bilang isang anak. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at sinabing, Foster father, sa labas ng Hall of Heaven and Earth. Masaya ba ito? Gusto mo bang pumunta? Nakangiting tumingin sa kanya si Yang Kai. Tinanggol ni Yang Xiao ang kanyang ulo na parang manok na tumutusok ng kanin, nagniningning ang kanyang mga mata. Oo, oo, oo. Nang lihim na umalis si Yang Kai sa Star Boundary, gusto niyang sumama sa kanya. Sa huli, kinaladkad siya pabalik ni Yang Zhou. Pagkatapos ng napakatagal na paghihintay, sa wakas ay bumalik si Yang Kai. Sinabi rin ni Yang Kai na gusto niyang dalhin ang ilang tao sa labas ng Hall of Heaven and Earth, kaya paano niya palalampasan ang pagkakataong ito? Dadalhin kita doon. Hinaplos ni Yang Kai ang kanyang baba. Ito ay hindi imposible, ngunit ang labas ng Hall of Heaven and Earth ay mapanganib. Kung gusto mong pumunta, kailangan mong magkaroon ng lakas upang protektahan ang iyong sarili. Hayaan akong makita ang resulta ng iyong paglilinang sa mga nakaraang taon. Kung ako ay nasiyahan, kung gayon ang lahat ay maaaring pag-usapan. Kung hindi, pagkatapos ay masunurin manatili sa Star Boundary para sa akin. Nagulat at natuwa si Yang Xiao. Lumakas ang kanyang fighting spirit. Foster father, pakipaliwanagan mo ako. Martial Peak, Kabanata 4175. Tatlong galaw. Sa kawalan, lumutang ang Floang Time Temple, at sa hagdan ng templo, si Yang Xiao at Yang Zhou ay time na nakatayo. Nakuha nilang dalawa ang pamana ng Floang Time Great Emperor at Nagel Inang at namuhay ng magkasama. Pagkaraan ng maraming taon, matagal na silang naging isa at nagkaroon ng lihim na pagkakaunawaan sa isa't isa, magkasamang nag-aaway at umaatres. Gustong subukan sila ni Yang Kai, kaya natural na kailangang magsanib puwersa ang dalawa para lumaban. Kahit na ang dalawa sa kanila ay lumaki ng husto sa paglipas ng mga taon at ngayon ay Second Order Emperor Realm Masters, kung sila ay magtutulungan upang pasiglahin ang kapangyarihan ng Floang Time Temple, kahit isang ordinaryong Third Layer Emperor Realm Master ay hindi nila magiging kalaban. Gayunpaman, ang pagharap kay Yang Kai ay parang bundok pa rin. Nakatayo lang roon si Yang Kai, hindi naglalabas ng kahit katiting na aura, ngunit para itong hindi malulutas na bundok sa harapan nila. Tumangalaman sila ay hindi nila makita ang tanawin sa tuktok ng bundok. Little Auntie, ilabas natin ang lahat. Ang mga palad ni Yang Xiao ay puno ng pawis, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa fighting spirit ng pakikipaglaban, na parang gusto niyang magsunog ng isang butas sa kalangitan. Tumanggo si Yang Zhou at huminga ng malalim, ang kanyang amber na mga mata ay kumikislap sa kuryente. Tumayo si Yang Kai 1,000 metro ang layo habang nasa likod ang kanyang mga kamay, ang kanyang mukha ay kalmado at nakaka-relax habang siya ay tumatawa. Huwag mong sabihin na binubuli ko kayong dalawa. Maaari mo akong salakayin kahit anong gusto mo. Hindi ko gagamitin ang World Force ng Star Boundary at sugpuin lamang ang aking cultivation sa kaparehong antas ng sa iyo. Kung matatamaan mo ako sa loob ng 3 galaw, panalo ka. Galit na galit si Yang Xiao. Foster father, masyado mo akong minamaliit. Hindi ako nag-aaksaya ng oras sa mga nakaraang taon. Mas malakas ako kaysa noon. Walang silbi ang magsabi pa. Gawin mo ang iyong galaw. Ikinawit ni Yang Kai ang kanyang daliri sa kanya. Kinagat ni Yang Xiao ang kanyang mga ngipin, at galit ding sinabi ni Yang Zhou. Kung ganoon, mangyaring kunin ang aming unang hakbang, Big Brother. Nang matapos silang magsalita, sabay silang gumawa ng mga handsill. Hindi na kailangan ng talakayan, kahit katiting na pakikipag-eye contact. Ang kanilang mga galaw ay pare-pareho na para bang sila ay iisang tao, at wala man lang pinagkaiba. Tumanggo si Yang Kai nang makita ito. Matapos ang napakaraming taon ng paglilinang ng magkasama, ang dalawang maliliit na bata ay nakapag-usap sa isa't isa. Ang ganitong nakakatakot na rate ng pag-synchronize ay isang bagay na kahit na ang kambal ay maaaring hindi makamit, ngunit nagawa nila ito ng napakadali.
Kitang-kita na talagang masipag silang nagtanim sa mga taong ito. Nagbago ang mga handsil ni Yang Kai, at tumawa siya. Fluong Time Great Emperor Shuttle Seal. Alam ko rin ang hakbang na ito. Sa pagsasalita ni, binago din ng mga kamay niya ang handsil ng Fluong Time Great Emperor Shuttle Seal. Ang Fluong Time Great Emperor Shuttle Seal ay ang sikat na ganap na kasanayan ng Fluong Time Great Emperor. Matagal na itong natutunan ni Yang Kai at nabasa pa niya ang ibabaw ng time principles. Pagkatapos noon, ginamit niya ang Mysterious Sealed World upang lumunin ang iba't ibang kontinente ng Demon Territory at nakahanap ng sinaunang larangan ng digmaan. Ang sinaunang larangang iyon ay kung saan ang Fluong Time Great Emperor ay nakipaglaban ng buhay o kamatayan sa mga Great Emperor. Ang sinaunang larangan ng digmaan na iyon ay may maraming bakas na naiwan ng labanan sa pagitan nilang dalawa hindi mabilang na taon na ang nakalilipas. Ibinaon ni Yang Kai ang kanyang sarili sa mga bakas na ito at naunawaan ang mga ito. Para bang ginawa niyang muli ang labanan sa pagitan ng Fluong Time Great Emperor at Mo Sheng, ganap na nauunawaan ang asensya ng Fluong Time Great Emperor Shuttle Seal. Ang kanyang Fluong Time Great Emperor Shuttle Seal ay katumbas ng mga turo ng Fluong Time Great Emperor. Hindi tulad ni Yang Kai, minana ni Yang Xiao at Yang Zhou ang legacy ng Fluong Time Great Emperor mula sa Fluong Time Temple. Matapos ang napakaraming taon ng masusing paglilinang, masasabing ang Fluong Time Great Emperor ay nagturo sa kanila ng hakbang-hakbang. Ang time principles ay biglang nag-iba-iba habang binago ng dalawang panig ang kanilang mga selyo ng kamay at ang kapangyarihan sa kanilang paligid ay lumakas. Ang mga handsil ni Yang Kai ay isang hakbang sa likod, ngunit siya ang unang nakarating sa kanila. Isang mahinang bulungan ang umalangaw-ngaw sa buong mundo. Fluong Time Great Emperor, Withering Glory, like a shuttle, like a dream. Isang palad ang lumabas. Kasabay nito, sa Fluong Time Temple, binaril din ni Yang Xiao at Yang Zhou ang kanilang mga palad. Ang kapangyarihan ng Fluong Time Great Emperor Shuttle Seal ay bumagsak sa isa't isa, nabangga sa himpapawid, at naglaho. Ang oras sa kawalan ay tila nakaranas ng libu-libong taon ng pag-agos sa isang iglap. Nagtaas ng kilay si Yang Kai at biglang nakaramdam ng kakaibang pagbabago na nagmumula sa Fluong Time Temple. Ang orihinal na pantay na tagmang sitwasyon ay agad na nasira. Ang time principle na ipinakita ng dalawang maliliit na lalaki sa kabilang panig ay biglang nagyelo ng 30% at pinigilan ang kanyang Fluong Time Great Emperor Shuttle Seal. May mahiwagang epekto ang Fluong Time Temple. Nagulat si Yang Kai. Ang fluctuation na nagmumula sa Fluong Time Temple ay may mahiwagang epekto ng pagpapalakas ng kapangyarihan ng divine technique ni Yang Xiao at Yang Zhou. Natawa si Yang Xiao at sinabing, "Namana namin ni Little Auntie ang pamana ng aming master, at ang Fluong Time Temple na ito ay pansamantalang tirahan ng aming master." Sa ilang salita, natalo ang Fluong Time Great Emperor Shuttle Seal ni Yang Kai. Sa kabaligtaran, kahit na ang time principles ng dalawang maliliit na lalaki ay hamina, ito ay mabangis pa rin umaatake. Hindi ito ang katapusan. Sumigaw si Yang Zhou, ang pangalawang hakbang. Nang matapos siyang magsalita ay biglang may lumitaw na maliit na orasa sa kanyang harapan. Sa orasa, ang banal na buhangin ay dumaloy at lumutang palabas. May eksaktong 10,008 butil. Ito ang banal na buhangin ng Fluong Time Great Emperor kung saan ang mga Great Emperor ay gumugol ng walang katapusang pagsisikap na pakinisin. Ang banal na buhangin ng The Fluong Time Great Emperor ay lumutang at nabalot sa Fluong Time Great Emperor Shuttle Seal, na nagdaragdag sa isa't isa, na ginawang lubhang nakakatakot ang kapangyarihan ng dalawang divine technique. Mabilis na umatras si Yang Kai. Ang kanyang ekspresyon ay marangal. Spring Sleepy, Summer Tired, Autumn Sleepy, Hibernation. Biglang iwinagayway ni Yang Xiao ang kanyang kamay, at isang invisible force ang bumulwak mula sa kanyang palad at binalot ng Fluong Time Great Emperor Divine Sand. Nakangiti niyang tiningnan si Yang Kai at sinabing, "Foster Father, inaantok ka na. Magpahinga ka ng mabuti." Ang tatlong galaw ay pinagsama sa isa, at muling tumaas ang kapangyarihan. Ang paningin ni Yang Kai ay napuno ng 10,008 butil ng banal na buhangin. Bago dumating ang pag-atake, bigla siyang nakaramdam ng hindi maipaliwanag na pakiramdam ng pagkapagod, at maging ang kanyang mga talukap ay naging mabigat. Divine Soul Attack. Tinaas ni Yang Kai ang kanyang kilay at sinampal ang kanyang mga labi. Kawili-wili. Kung ito ay isang ordinaryong Divine Soul Attack, maaaring hindi niya ito sineseryoso, ngunit ang Divine Soul Attack na ito na hinimok ng Principles of Time ay tila simple, ngunit maaari itong magbigay sa mga tao ng ilusyon na naranasan nila ang walang katapusang Fluong Time Great Emperor sa isang instant. Sa walang katapusang Fluong Time Great Emperor na ito, ang walang katapusang pagkahapo ay maiipon, at walang sino man ang makatiis nito. Biglang huminto ang figure ni Yang Kai, at hindi na siya umatras.
Ang 10,008 butil ng banal na buhangin ay natangay. Nag-uumapo sa pananabik ang mukha ni Yang Xiao, at marahang kinuyam din ni Yang Zhou ang kanyang mga kamao. Ang banal na buhangin ay malapit ng bumalot kay Yang Kai. Kapag nangyari iyon, hindi na siya makakatakas. Bahagyang itinaas ni Yang Kai ang isang daliri at itinuro ang kanyang sarili. Sa isang iglap, so close, yet so far. Ang ngiti sa mukha ni Yang Xiao ay tumigas, at si Yang Zhou ay nagpakita rin ng pagtataka. Sapagkat sa kanilang pangunawa, si Yang Kai ay ilang libong talampakan lamang ang layo mula sa kanila, ngunit parang pinaghihiwalay sila ng libo-libong bundok at ilog, at ang distansya sa pagitan nila ay napakalayo. Ang 10,008 butil ng banal na buhangin na malapit ng sumugod ay nagyelo din sa himpapawid. Si Yang Kai ay hindi nagyelo sa kinalalagyan, ngunit sa halip ay umuusad sa mabagal na bilis, kasing bagal ng pagong na gumagapang. Obviously, napakalapit niya pero napakalayo. Ang maliit na distansyang iyon ay pinalawak ng walang hanggan sa pamamagitan ng paggalaw ni Yang Kai. Ito ang misteryo ng so close, yet so far divine technique. Natalo tayo. Nagngangalit si Yang Xiao ng kanyang mga ngipin. Ha! Bahagyang bumantong hininga si Yang Zhou, at ang selyo sa kanyang kamay ay nawala. Pinaghihigpitan ng space divine technique ni Yang Kai, hindi man lang niya mabawi ang divine sand ng Flowing Time Great Emperor. Humalaklak si Yang Kai at iwinagayway ang kanyang kamay, ipinakalat ang divine technique. Ang 10,008 butil ng banal na buhangin ay tumawid, at ang 2 time divine technique na nakatago sa banal na buhangin ay gumuho din. Ang Flowing Time Great Emperor Master ay isang walang katulad na henyo. Sa kanyang pundasyon, mayroon na siyang kakayahang tumalon mula sa tanikala ng langit at lupa, ngunit upang sirain ang pagsasabwatan ni Mo Sheng, hindi siya nag-atubiling ipagsapalaran ang kanyang buhay at naging teritoryo ng Demon Race, na nakikipaglaban kay Mo Sheng hanggang sa kamatayan. Sa huli, bagamat namatay siya, nagdala din siya ng bagong pag-asa sa Star Boundary. Masasabing malaki ang kontribusyon ng Flowing Time Great Emperor, Master, sa Star ang tagumpay ng Star Boundary ngayon. Kung hindi, matagal nang naging teritoryo ng pangalawang Demon Race ang Star Boundary. Napabuntong hininga si Yang Kai. Bagaman namatay ang Flowing Time Great Emperor, Master, iniwan din niya ang kanyang pamana. Maswerte kayong dalawa na magmana ng kanyang legacy, kaya dapat mo ring manahin ang kanyang kalooban. Kung ang Star Boundary ay nasa problema sa ang hinaharap, kahit na kailanganin mong isuko ang iyong buhay, dapat mong protektahan ang kapayapaan ng Star Boundary. Sa ganitong paraan, hindi mo bibigwin ang sakripisyo ng iyong mga nauna. Susunod kami sa turo ng Foster Father. Mabilis na inayos ni Yang Xiao ang kanyang ekspresyon. Ihanda ninyo ang inyong mga sarili. Sa 2 buwan, sumunod kayo sa akin sa labas ng langit at lupa. Pagkatapos magsalita ni Yang Kai, umalis siya sa isang iglap. Naiwan sina Yang Xiao at Yang Zhou na nakatingin sa isa't isa. Pagkaraan ng ilang sandali, napakamot ng ulo si Yang Xiao at sinabing, "Little Auntie, hindi ko alam kung mali ang narinig ko, pero sinabi lang sa atin ng Foster Father na sundan siya sa labas ng Heaven and Earth." Kinagat ni Yang Zhou ang kanyang mga labi at nakangiting sinabi, "Hindi ba't ito talaga ang gusto mo?" Biglang nagningning ang mga mata ni Yang Xiao, at ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa kanyang balakang at tumawa. "Alam kong aalisin ako ng Foster Father. Sa labas ng langit at lupa, darating ang iyong master na ito." Siya ay may ugali na hindi mahilig manahimik, at ngayong natupad na ang kanyang hiling, natural na tuwang-tuwa siya. Nang bumalik si Yang Kai sa Ling Xiao Peak, ang mga babae ay tumayo na. Nakatayo doon si Jiao na may pulang mukha, at medyo naliligaw siya. Nang makita niya si Yang Kai, tiningnan niya ito ng may hinanakit. "Shua shua shua." Ang iba ay tumingin sa kanya ng may mga matang matangos, lalo na si Yurumeng. Ang titig niya ay parang may gustong kainin. Kinagat pa ni Shan Qingluo ang kanyang mga ngipin at nginisyan. Hinawakan ni Yang Kai ang kanyang ilong at nahihiyang sinabi, "Nakapagpahinga na ba kayong lahat?" Namumula na ang mukha ni Jiao, at nang marinig niya ang pangungusap na ito, lalong namula ang kanyang mukha, at malapit nang lumabas ang usok sa kanyang ulo. Walang pakialam na sinabi ni Yurumeng, "Paano kung nakapagpahinga ka ng maayos? Paano kung hindi ka nakapagpahinga ng maayos?" Si Yang Kai ay tumawa ng awkward. Humakbang si Yurumeng at kinurot ang laman sa kanyang baywang. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, "Anong tinatawa-tawa mo? Ngayong dumating na ang mga bagay-bagay, kailangan mong gumawa ng plano." Hindi nagbago ang ekspresyon ni Yang Kai, at may kahina-hinalang sinabi niya, "Plano? Anong plano?" Galit na galit si Yurumeng. Tumingin siya kay Jiao, na nakayuko, at sinabing, "Hindi mo ba siya kailangan ng paliwanag? Hindi ba ito masyadong marami?" Hindi nakaimik si Yang Kai. Galit na galit si Yurumeng.
Isinasaalang-alang ba itong paliwanag? Paano ang Bingyon? Paano mo ito ipapaliwanag? Ah. Napakurap si Yang Kai, iniisip na hindi na kailangang ipaliwanag ang anuman. Ngunit pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, kailangan niya talagang makipag-usap sa kanya. Pagkatapos ng lahat, si Bingyon ay ang pinarangalan na guro ni Jiao. Ito ay magiging hindi makatwiran kung hindi siya magpaliwanag. Kung talagang pumunta siya sa Ice Heart Valley para kausapin si Bingyon tungkol dito, naisip niya na matutuwa si Bingyon na makitang mangyari ito. Kung tutusin, dapat ay alam na niya ito at hindi siya haadlang. Kaya lang nahihiya siyang magpakita. Tumingin siya kay Yurumeng para humingi ng tulong. Malamig na ngumuso si Yurumeng. Bakit hindi mo naisip noong nag-iinarte ka na parang halimaw? Ngayon ay nagi-guilty ka na. Tinitigan niya ito ng masama. Sige, pupunta ako sa Ice Heart Valley bukas at kakausapin si Bingyon. Nilinggan niya ang kanyang ulo at tumingin sa gilid. Suyan, samahan mo siya. Tumanggo si Suyan. Sige. Si Jiao ang third disciple ni Bingyon, at si Suyan ang pinakabatang disipulo ni Bingyon. Si Jiao ang senior sister niya, kaya madali para sa kanya na kausapin siya. Pakiramdam ni Yang Kai ay parang isang mabigat na pasanin ang naalis sa kanyang mga balikat. Martial Peak, Kabanata 4176. 600,000. Lumipas ang 2 buwan sa isang kisap mata. Ang plaza ng Ice Snow City ay puno ng mga tao. Mayroong hindi bababa sa 600,000 mga cultivator na natipon dito. Bagaman marami sa kanila, nakaayos ang mga ito sa maayos na hanay, na bumubuo ng malalaking parisukat na porma sayon. Walang gumagawa ng kaguluhan. Ang 600,000 cultivator ay tahimik na nakatayo doon na parang isang mahusay na sinanay na hukbo. Gayunpaman, ang mga mata ng lahat ay nagniningning sa pananabik. Si Zishao ay isang binata sa isa sa mga porma sayon. Kung ikukumpara noong una siyang dumating sa Ice Snow City 2 buwan na ang nakakaraan, hindi gaanong nagbago ang hitsura ng binata, ngunit malaki ang kanyang paglaki. Ang kanyang paglilinang sa Dao of Arrays ay umunlad ng mabilis. Tahimik na nagpadala ng mensahe si Xiaowu. Hindi nakakagulat na sabihin ng mga tao na hindi tayo maaaring magtanim sa likod ng mga saradong pinto. Sa nakalipas na 2 buwan, nakikipagkompetensya ako sa maraming kapwa cultivator at ang aking mga natamo sa Dao of Arrays ay bumuti ng husto. Ito mukhang kailangan kong makipag-usap sa iba ng mas madalas sa hinaharap. Napuno din ng emosyon si Zishao. Oo, sa Origin Returning Realm, maraming tao na ang mga natamo sa Dao of Arrays ay mas mataas kaysa sa atin. Nakakamangha talaga, makahulugang tumawa si Xiaowu. Ngunit nakuha pa rin natin ang gusto natin. Ngayon, masusundan natin ang Void Master sa Universe World. Iniisip ko kung anong klase itong labas ng Universe World. Sa nakalipas na 2 buwan, puspusan ang Ice Snow City. Nagkaroon ng lahat ng uri ng mga kompetisyon at pagsubok. Nalampasan ng 2 binata ang lahat ng pagsubok. Bagamat may mga pagkakataong nabigo sila, talagang nagpakita sila ng mahusay na talento sa Dao of Arrays. Ngayon, ang kanilang cultivation ay hindi mataas, at ang kanilang kaalaman sa Dao of Arrays ay medyo mababaw. Gayunpaman, ang kanilang paglaki ay halata sa lahat. Nagpa siya ang Southern Gate Army na pabayaan ang 2 kabataang ito. Pagkatapos ng 3 buwan ng screening, 500,000 tao ang napili mula sa 10 milyong tao. Ito ay isang napakalaking proyekto. Para dito, ang buong High Heaven Palace ay pinaandar. Hindi lamang ang High Heaven Palace, kundi pati na rin ang Ice Heart Valley ng Northern Territory, Fire Dragon Palace, at Mitian Pavilion ay namuhunan ng hindi mabilang na dami ng lakas tao at materyal na mapagkukunan. Maging ang mga dakilang sekta sa Eastern Territory, Southern Territory, at Western Territory ay nagambag. Ito ay kung paano nagawang piliin ni Yang Kai ang bilang ng mga tao na kailangan sa napakaikling panahon. Sa huli, ang huling resulta ay hindi 500,000, ngunit 600,000. Hindi mahalaga kung may mas maraming tao dahil ang Voidland ay nangangailangan pa rin ng lakas tao. Ang 600,000 taong ito ay maaaring hindi ang pinakamalakas sa Astral Boundary, ngunit sila ang kasalukuyan at hinaharap na mga elite ng iba't ibang teritoryo at teritoryo ng Astral Boundary. Ang kanilang pag-iral ay tiyak na magbibigay sa Voidland ng isang napakalakas na pag-unlad at isang malawak na hinaharap. Palace Master, handa na ang lahat. Sa kabilang panig ng plaza, tumingin si Hua Qingxi kay Yang Kai at sinabi. Tumanggo si Yang Kai. Simulan ang array. Nang matanggap ang utos, kinuha ni Hua Qingxi ang isang compass at nagpadala ng mensahe. Sa susunod na sandali, ang Southern Gate Army sa square ay agad na nagpatawag ng isang disc array at ibinuhos ang kanilang Emperor Qi dito. Dumagundong ang mga tunog mula sa lupa, na parang kumukulog. Sa itaas ng buong parisukat, kumikislap ang mga maliliwanag na linya, na bumabalot sa 600,000 katao.
Inutusan na ang lahat na ipahinga ang kanilang isipan at huwag maglagay ng anumang pagtutol. Ang liwanag ay lumakas at lumiwanag, at nang umabot sa isang tiyak na antas, ito ay sumambulat ng malakas. Nang mawala ang liwanag, nawala ang 600,000 katao na nagtipon sa plaza, lahat ay dinala sa Sealed World Bead, niunat ni Yang Kai ang kanyang kamay at hinayla pabalik ang Sealed World Bead mula sa Void. Pagkatapos ay umabot siya upang kunin ang Southern Gate Army at ilagay din sila sa Sealed World Bead. Noon lamang siya tumingin kay Hua Qingxi at nagsabi, "Ipapaubaya ko ang lahat sa Astral Boundary kay Head Chief." Noong una ay gusto niyang isama si Hua Qingxi. Pagkatapos ng lahat, pinamamahalaan niya ang High Heaven Palace sa loob ng maraming taon. Kung dadalhin siya sa Voidland, maaari niyang ipagpatuloy ang pagpapakita ng kanyang mga talento at iligtas si Yang Kai ng maraming pagsisikap. Gayunpaman, hindi pumayag si Hua Qingxi. Mayroon pa ring 10,000 mga disipulo sa High Heaven Palace. Kung siya, ang Head Chief, ay umalis, ang High Heaven Palace ay walang pinuno. Pinilit niyang manatili, kaya hinahayaan lang siya ni Yang Kai na gawin ang gusto niya. Buti na lang at sinundan siya ni Bayan Yuking, ang Second Chief. Sa kanyang pamumuno sa sitwasyon sa Voidland, ganoon din ito. Seryosong sinabi ni Hua Qingxi, "Magtiwala ka, Palace Master. Aalaga ang mabuti ng babaeng ito ang High Heaven Palace at ang Star Boundary." Ngumiti si Yang Kai at sinabi, "Huwag mong ipagpaliban ang iyong sariling paglilinang. Magkita tayong muli sa labas ng universo." Bagamat marami siyang kasamang tao, nag-iwan din siya ng maraming mapagkukunan ng paglilinang. Ang mga mapagkukunan ng paglilinang na nakuha sa labas ng universo ay hindi angkop para sa cultivator sa Star Boundary. Gayunpaman, ang Star Boundary mismo ay may maraming mapagkukunan na hindi pa natuklasan. Sa loob ng 2 buwan ng pagpili ng cultivator, hindi na natiling walang ginagawa si Yang Kai. Naghanap siya sa paligid at nakita niya ang lahat ng cultivation resources na makukuha sa Star Boundary. Sa tulong ng mga mapagkukunang ito, kasama ang World Tree na nagpapatatag sa Star Boundary at nag-aayos ng World Principles of the Star Boundary, naniniwala siya na sa malapit na hinaharap, ang mga masters sa Star Boundary ay tiyak na sisibol na parang mga sanga pagkatapos ng ulan. Ang buong Star Boundary ay ang likurang base ng Void Zone. Maaari itong patuloy na magpadala ng mga talento sa Void Zone. Ang tanging sagabal ay medyo malayo ang distansya sa isa't isa. Hindi ko bibiguin ang Palace Master. Tara na. Isang hakbang pasulong si Yang Kai at nasa himpapawid na. Sa ibaba, matikas na yumoko si Hua Qingxi. "Palm, Palace Master." Sa Ice Snow City, hindi mabilang na mga tao ang sabay-sabay na sumigaw. "Palm, Void Master." Lumingon si Yang Kai sa likod, marahang iwinagayway ang kanyang kamay, at humakbang pasulong, nawala ang kanyang figure sa paningin. Sa pagkakataong ito, nang umalis siya sa Star Boundary, kinuha niya hindi lamang ang 600,000 elite na pinili mula sa iba't ibang teritoryo kundi pati na rin ang maraming emperor. Sa Northern Territory, hindi na kailangang sabihin, ang mga masters ng High Heaven Palace ay sina Yuru Meng, Su Yan, Xian Chang, Zhu Yu, Shan Qingluo, Xiao Xiao, Liu Yan, Chongqi, Gui Zhu, Chi Yu, Io, Bayan Yuking, at iba pa. Lahat sila ay mga emperor. Naroon din ang Bingyon ng Iceheart Valley, Jiao, Anro Uyon, Sun Yunshu. Li Jiao ng Fire Dragon Palace, Michi ng Nitian Pavilion. Ang Seren Soul Palace sa Eastern Territory, Star Soul Palace, Asher Sun Temple, at Heavenly Marshal Holy Land sa Southern Territory ay pawang mga masters. Bilang karagdagan, sa Ancient Wildlands, naroon ang 3 Saint Venerables at kani-kanilang Monster Kings, ang Stone Mongoose, at ang Wood Spirit Clan. Masasabing ang kasalukuyang Small Sealed World ay hindi lamang isang pagtitipon ng mga elite ng buong teritoryo ng Star Boundary kundi isang pagtitipon din ng mga nangungunang puwersa. Hindi pa banggitin, maraming Great Emperor ang kasama nila. Ang paglalakbay ni Yang Kai ay halos nawala ng laman ang pundasyon ng Star Boundary. Gayunpaman, mabilis na inaayos ng World Tree ang Astral World. Ang natitirang mga mandirigma ay maaaring lumago kasama ang Astral World sa napakaikling panahon na masaksihan ang pag-usbong ng isang universo. Habang umunlad ang Astral World, mas maraming powerhouse ang lalabas. Pagkaraan ng ilang sandali, sa periphery ng Star Boundary, isang figure ang kumislap at lumitaw si Yang Kai. Si Luzu at ang iba pa, na nagbabantay sa lugar na ito, ay mabilis na humakbang pasulong at ikinulong ang kanilang mga kamay. "Master," tumanggaw si Yang Kai at tumingin sa gilid. "Hehe, may gawain ako para sa iyo. Pakiusap, turuan mo ako, Master." Tumingin si Hehe ng seryoso. "Manatili ka rito at protektahan ang kaligtasan ng mundong ito.
Kung magpapabaya ka, papatayin ka ng walang awa. Nakaramdam si Heihi ng pait sa kanyang puso, ngunit wala siyang ibang pagpipilian kundi ang sumagot. Ang abang lingkod na ito ay sumusunod. Kahit na ang kanyang cultivation ay hindi mabilang na beses na mas malakas kaysa kay Yang Kai, dahil iniwan niya ang kanyang pangalan at aura sa Loyalty and Righteousness Manual, hindi niya talaga mapigilan. Kung hindi, kakailanganin lang ni Yang Kai na gamitin ang Zaezi Horn para makalmot ang kanyang pangalan at ang kanyang kaluluwa ay magkakalat. Halos matanggal na ni Yang Kai ang pundasyon ng Star Boundary at inalis ang karamihan sa mga high-end na puwersa nito, kaya paanong hindi siya mag-iiwan ng ilang backup na plano. Pagkatapos ng lahat, ang kawalan ay malayo sa Star Boundary, at walang paraan upang makipag-ugnayan sa isa't isa sa oras. Kung talagang nakatagpo ng anumang panganib ang Star Boundary, hindi siya makakapagbigay ng suporta. Si Heihi ay isang 5th grade Heaven Opening Realm at napakalakas. Sa kanyang pagbabantay sa lugar na ito, kaya niyang harapin ang anumang panganib. Gayunpaman, alam din ni Yang Kai na bagamat madaling sumang-ayon si Heihi, ito ay dahil lamang sa Loyalty and Righteousness Manual. Baka hindi siya masyadong sincere sa puso niya. Nakangiting malumanay, sinabi ni Yang Kai. 500 taon. Kailangan mo lang magbantay dito sa loob ng 500 taon. Hanggat hindi ka gagawa ng anumang malaking pagkakamali, ibabalik ko ang iyong kalayaan pagkatapos ng 500 taon. Isinusumpa ko ang aking dawsil. Nagulat si Heihi nang marinig niya ito at bakas sa mukha niya ang matinding pagtataka. Paulit-ulit niyang ikinuyom ang kanyang mga kamay. Maraming salamat, Master, sa iyong kabutihan. Gagawin ng hamak na lingkod na ito ang kanyang makakaya at hindi hahayaang mangyari ang anumang aksidente sa mundong ito. Isa siyang 5th grade Heaven Opening Realm. Bagamat ang 500 taon ay hindi isang maikling panahon para sa kanya, tiyak na hindi rin ito nagtagal. Natural, kayang-kaya niyang maghintay. Bukod dito, si Yang Kai ay nanumpa sa kanyang dawsil, kaya siya ay mapagkakatiwalaan. Pagkatapos ay hiniling sa kanya ni Yang Kai na kunin ang kanyang universe map at markahan ang lokasyon ng Voidland. Sinabi rin niya sa kanya na kung mayroong anumang mga sakuna na mahirap lutisin, dapat siyang agad na magulat sa Voidhi. Magalang na sumunod si Heihi. Matapos ayusin ang lahat, tumingin muli si Yang Kai sa Star Boundary. Saglit na huminto ang kanyang mga mata sa matayog na sinaunang puno bago siya tumilapon sa isang tiyak na direksyon. Ngayong napag-usapan na ang mga usapin sa Star Boundary, ang natitira na lang ay ang bagong Demon Territory. Noong umalis siya noon, inihiwalay niya ang Small Sealed World mula sa Demon Territory at bumuo ng bagong Demon Territory. Iniwan niya ang kanyang embodiment upang pangasiwaan ito. Ngayon, mayroon pa ring hindi mabilang na demon race na naninirahan sa Demon Territory. Kasama rin sa kanila ang Demon Saint Bailey Mo at Chang Tian. Hindi binalak ni Yang Kai na dalhin ang demon race sa Voidland. Sa digmaan sa pagitan ng dalawang mundo, parehong human at demon races ay dumanas ng hindi mabilang na mga casualty. Ang puot sa pagitan nila ay hindi mapagkakasundo. Kung talagang dinala niya ang demon race sa Voidland, sino ang nakakaalam kung anong uri ng mga pagtatalo ang lalabas? Gayunpaman, maaari niyang isama sina Chang Tian at Bailey Mo. Ang isa sa kanila ay Demon Saint, habang ang isa ay may bloodline ng Dragon Race. Sa paglilinang ng isang Demon Saint, kung gusto nilang umaban pa, makakawala lang sila sa tanikala ng universo. Ang bagong Demon Territory ay matatagpuan sa parehong malaking teritoryo ng Star Boundary. Noon, upang maiwasang magkaroon ng anumang pakikipag-ugnayan ang dalawang mundo, sadyang pumili si Yang Kai ng medyo malayong lokasyon ng paghiwalayin niya ang dalawang mundo. Gayunpaman, sa nakikita niya ngayon, ang distansya sa pagitan ng dalawang mundong ito ay hindi masyadong malayo. Pagkalipas ng ilang araw, lumipad si Yang Kai sa isang piraso ng void at tumingin sa paligid. Biglang bumungad sa mukha niya ang pagdududa. Kung tama ang pagkakaalala niya, ito ang lugar kung saan pinaghiwalay niya ang Demon Territory, ngunit ngayon, wala siyang nakitang bakas ng Demon Territory. Dahil dito ay medyo naguluhan siya, iniisip kung naalala niya ang maling lokasyon. Bagamat ang Demon Territory na inihiwalay niya sa First Territory at naging isang rolling shape, isa pa rin itong Universe World kung tutusin, kaya walang dahilan para ito ay gumalaw ng ganoon kadali. May nangyari ba? Biglang sumama ang pakiramdam ni Yang Kai. Ibinaon niya ang kanyang sarili sa kanyang divine sense at maingat na nadama. Ang embodiment ay nakaupo sa Demon Territory at nagkaroon ng hindi mapaghihiwalay na koneksyon sa kanya. Hanggat hindi masyadong malayo ang distansya, natural na nararamdaman niya ito. Pagkaraan ng ilang sandali, tumangala si Yang Kai sa isang tiyak na direksyon at mabilis na umalis.